Meron tayong kasama dito ngayon na nagbabalik sa paningin sa Drip by Vinci. Ayan. Kebs, mag-hi ka naman sa kanila. O, ayan. Kasama natin ngayon si KG Guppy. And sila yung gagawa ng aking pond. So, mapapansin nyo na tinatanggal niya na yung mga buhangin para masimulan na yung construction ng ating pond number 3 dito and pond number 2 dito. Dito naman yung kasamahan ni KG Guppy. Sinisimulan niya ng tiltilin yung floor. Ayan, para matapalan ng semento. Kasi may gagawin tayo dyan mamaya. And nandito si KG Guppy. Hinahalo niya na yung buhangin dun sa semento. And doon naman si Kuya tinitiltil niya yung floor. Kasi dito sa area na to ay maglalagay tayo ng bottom drain para sa ating pond number 3. Sinisimulan ng ipatong ni Kuya Lemar yung semento and yung hollow blocks dun sa pinaka-corner ng ating pond 3. Yan na yung unang bagsak, unang lapag ng semento at hollow blocks dito. Oh, di ba? Perfect timing talaga. Na ngayon bumuhos ng ganito kalakas yung ulan. Ayan, yung ulan yung gawa namin. Pero ayun nga, hopefully dumaan lang siya. Dito lang naman yung madilim. So, paliwanag na din dun sa area na yon. Ayan. Dito si KG Guppy. Ayun guys, lagi niyong tatandaan na mag-check muna ng weather forecast bago kayo magpagawa ng pond para hindi mangyayari sa inyo yung nangyayari ngayon dito sa Drip by Vinci. At dahil tumila na yung ulan, bumili kami ng trapal na pangtapal namin dun sa pond. Just in case na umulan na naman. So ngayon ina-assemble na nila KG Guppy yung trapal para hindi nababasa yung ginagawa nila. Sinisimula na yung other part nitong pond number 2 and gumagamit kami ng pang level. Alam nyo naman na dito sa Drip hindi pantay yung bahay namin pag ganito siya. So kailangan level yung tubig kapag nagawa tong pond na to. Ako lang ba yung weird na parang ang satisfying kapag may naghahalo ng semento at buhangin? Parang sarap panoodin. Nabubuo na yung konting part ng ating pond number 2. Ito yung pond number 2. Doon naman yung pond number 3 sa kabila. Tayo na yung isang pader doon. So, ito na yung ginagawa. Ito ay medyo semi-L shape. Parang cut L siya. Pag ganun. Tapos, may 3 chambers tayo dyan para sa ating filtration. Ito ay magiging plant holding box. Ayun naman yung magiging goldfish area natin.